Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, umatras na. Nako, Senado titigil na sa pag-iimbestiga. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga karibyo natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na po natin to. Nako. Eto, President Bongbong Marcos Jr. Nako, walang kabusugan na Marcos angry with greedy politicos over 30% project kickbacks. Ayan, galit na naman po ang ating Pangulo. President Ferdinand Marcos Jr. was angered upon learning that kickbacks from government projects received by congressmen have went up to as high as 30% during his term. Nako, Malacanang, ayan, sabi po ng Malacanang, no, ay angry na naman po at na-shock ang ating presidente sa tinatanggap ng kanyang mga congressman, no, na 30% during his term. Baka siguro iba po yung napag-usapan, di ba? Baka hindi 30% yung napag-usapan, kaya ito ngayon, nagagalit po ang ating presidente. Baka 20% lang ang pinag-usapan. Ginawa nilang 30%. Ayan tuloy, nagalit tuloy si President Bongbong Marcos Jr. Nako po, walang magagawa ang galit mo. Yan ang masasabi ko. Walang magagawa kung puro ka lang galit, no? Walang aksyon. Walang aksyon, puro ka lang galit. Ako, galit. Matagal na po naming naririnig na galit kayo eh. Di ba? Every time na may mga ganitong issue, lagi po kayong galit. But at the end of the day, sasabihin nyo na naman, paano nangyari yun? Wala na naman kayong alam. Gaya nito, hindi na, parang nasashock siya dahil 30% during his term. Ang sa totoo lang, sabi nga po ni Anjo Iliana mga kabayan, no, ikaw ang pinakamalinis na presidente. Kasi sa bawat mga isyong yung kinahaharap palagi po kayong naghuhugas kamay. Anyway, eto pa mga kabayan, Senate President Soto, balak nang ipatigil ang investigasyon ng Senado sa anomalya sa flood control projects. Soto balak ipatigil ang investigasyon ng Senado sa anomalya sa flood control projects. Ibinahagi ni Senate President Tito Soto na nasa isa o dalawang Senate Blue Ribbon Committee na lamang ang magaganap sa susunod na linggo bago niya ito tuluyang ipatigil. Ayon kay Soto ay ipapaubayan niya na ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects sa Independent Commission for Infrastructure, ICI. Sino ang nagtalaga? Si President Bongbong Marcos Jr. Buti nga dito sa Blue Ribbon Committee, nandyan pa po si Senator Rodante Marcoleta at yung ibang mga kasamahan, no? Makakapagtanong pa transparently, no? Kasi pag nandito na po sa ICI mga kabayan, malalaman pa ba ng taong bayan? Makikita pa ba ng taong bayan yung kanilang investigasyon? Baka masyak na lang po tayo, resulta na po ng kanilang investigasyon ang ibinabahagi sa atin, di ba? So kung ipapatigil po nila itong Senate Blue Ribbon Committee hearing, no? Diyan po sa maanumalyang flood control anomalies, no, projects. Ano na lang ang iisipin ng taong bayan? Pinagbibigyan ba? Hindi, parang ganun ang lalabas. Parang, sige, pagbibigyan ko na kayo, sir. Sir, pagbibigyan ko na po kayo. Ititigil ko na to. Kayo nang bahala. Diba? Wag naman ganun. Umatras agad eh. Wag ganun, Soto. Wag kang aatras. Magmumukhang ano dito ang Senado. Magmumukhang
Ano bang mukhang may harap pa nila, di ba? Wala na. Ah. Sa susunod na mga hearing, wala na magtitiwala sa inyo sapagkat ganito ang ginagawa ninyo, di ba? Oh, anyway, yan, gusto ko lang pong i-share yan. Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, mukhang minumulto na si Speaker Martin Romualdez, minumulto na po ng kanyang mga dating pahayag kay Vice President Sara Duterte. Sabi po kasi noong nakaraang mga panahon ni Martin Romualdez, kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ngayon, back to you. Diba? Oh, Martin Romualdez, back to you. Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Hindi na pala speaker. Representative Martin Romualdez, sagutin mo na. Diba? Kung wala kang tinatago, sagutin mo na. Nako, sa'yo pala binabagsak ang mga basura, mali-malitang basura. Biruin mo, 43 na malit Oh. Ay, 43 million yata yung 48 or 43. Basta 40 plus million yung laman po ng ng malita. At 38 po na malita yata yun. Correct me if I'm wrong mga kabayan. Dami ng malitang yan. Magkano kaya yung lahat? Oh, anyway, minumulto na minumulto na itong si Speaker Martin Romualdez ng kanyang mga sinasabi. Kay Vice President Sara Duterte noong mga nakaraang investigasyon. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Nako, ito ang malupit. Representative Saldico nasa 90. Umano ang security escort. Nako. Samantalang si Vice President Sara doon, mga kabayan, ay tinanggalan pa nila ng security. Malalaman pala natin ngayon mas mataas ka pa ba sa Vice Presidente at magkaroon ka ng 90? 90 na security escort? Saldico? Ikinagulat ng ilang senador ang isinuwalat ng nagpakilalang dating security consultant ni Bicol Representative Saldico na si Orle Gutesa, na nasa 90 umano ang miyembro ng security escort ng kongresista. Marami kayo, may backup, may advance party. Ilan ba kayo talagang nagsilbi kay Representative Saldico? Tanong po ni Senator Dante Marcoleta. Ang sagot naman po ni Gutesa, sa total ko, parang 90 plus po. 90 plus Yan Isang kumpanya na yan ng Marines. Nako, si Senate President Tito Soto, reaction naman. Nako, yan naman pong naging reaction ni Ay, grabe. Aanhin mo yung 90 na yan. Talagang very, very concerned about his security, no? Si Saldico, mga kabayan. Well, anyway, what I'm trying to point out dito mga ka-review natin, kasi nung panahon po ni BP Sara, di ba, nung talagang matindi pa po ang binabato nilang kaluwat ka ng paninira issue kay Vice President Sara Duterte, no? Lalo na po nung pinagbantaan ni Vice President Sara Duterte si President Bongbong Marcos Jr. at si Martin Romualdez at si First Lady Lisa Araneta Marcos, ay binawasan po nila ang escort, yung security ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Tapos ngayon malalaman natin, eto palang security ni Saldico. Nako po. Kung 90 po, kung 90 plus ang security ni Saldico, ilan naman kaya ang security ng kanyang boss na si Speaker Martin Romualdez? Di ba? Eto mga kabayan, kasi sinasabi nila, itong si Hernandez, no, si Bryce Hernandez, gusto ko lang i-share. Si Bryce Hernandez mga kabayan ay may boss na si Alcantara. Si Alcantara, boss naman niya si Saldico. Ngayon, si Saldico, boss niya naman po si Speaker Martin Romualdez. But, diyan na po ba nagtatapos ang boss? Si Speaker Martin Romualdez ba walang boss? Sino po ba ang boss ni Speaker Martin Romualdez?
Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Si President Bongbong Marcos Jr., sino pa bang boss dito? Diba? Sino ba ang boss ni Speaker Martin Romualdez? Ibig sabihin, kung nakikinabang po yung sa baba, mas nakikinabang siguro ang nasa taas. Diba? Simple as that, mga kaubayan. Yan po ay opinion lang natin based on doon po sa kanilang mga pinagsasasabi dyan po sa Senado. Alright? At ito na nga mga kaubayan, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon. Ito na po ang video. Ating bayan ay tila lawless country na. Kasi ang mga senador natin, ang pananaw nila ay tila ang batas ay pwede nang baliin. Ako po. At ang ating mismong Secretary ng Department of Justice ay maaaring gumawa na sarili niyang batas. Tila sumasang-ayon din siya that sometimes the law can be bent. Halatang halata. Alam mo, Lacson at saka ikaw, Soto, halatang halata kayo na dinadivert ninyo ang sisi kay Romualdez. Inililipat nyo lang doon sa mga nasa baba. Ladies and gentlemen, ang ating bayan ay tila lawless country na. Bakit? Kasi ang mga senador natin, ang pananaw nila ay tila ang batas ay pwede nang baliin. Ako po. Gago. At ang ating mismong Secretary ng Department of Justice gumawa na sarili niyang batas. Gago. At tila sumasang-ayon din siya that sometimes the law can be bent. Gago. Ay nako bayan, ano na ba nangyayari sa atin? Kaya dumadaming gengging. Nag-away kagad. Simula pa lang nag-away na po kagad itong papakita natin yung mga matitindit, may init at magre-react tayo. Ito, pasok. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Away Mr. kagad. Chair, we are in... Away tayo kagad. Tuwan-tuwa ako dito kay Barcoleta. Hindi alam niyo kung bakit. Kasi tama yung sinasabi niya eh. Bakit ba hindi pwedeng magbigay ng opinion o unethical ang magbigay ng opinion si Lacson sa ibang programa? Bakit? Una-una, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Ano ho ba ang iyong trabaho bilang chairman ng Blue Ribbon? Ikaw ang nag-iimbestiga ng mga katiwalian na nangyari. Specifically, itong flood control project at mga katiwalian pa sa DPWH at kung ano-ano pang proyekto. So, dapat objective ka. Hindi ka muna huhusga until matapos man lang yung yung iyong hearing. Kasi nga iniimbestigahan mo. Ikaw pa naman, Lacson.
Imbestigador ka. Pwede mo bagang imbestigahan ng isang tao na sinasabi mo na kaagad na ikaw ang may kasalanan o ikaw ang magnanakaw ka o ikaw ang nagtutulak. Di ba? Hindi imbestigador ka nga eh. Kaya ka nga nag-iimbestiga. This one, hindi pa nga siya nagsisimula. I think this is the first time na siya ang blue ribbon. Pero before that, nagkomento na kaagad siya na tila pumapabor na si isang witness. Diba? Bakit to? Yun nga yung nakakapagtaka. Kasi nga, halatang halata. Alam mo, Lacson, at saka ikaw, Soto, halatang halata kayo na dinadivert ninyo ang sisi kay Romualdez. Inililipat nyo lang doon sa mga nasa baba at sa mga senador. Ngayon, hindi ko sinasabing malinis ang mga senador, hindi ko sinasabing malinis si Saldico, hindi yon. Kaya lang, mas binibigyan mo ng timbang yung sinasabi ng iilang witness compare doon sa kay Diskaya. Kay Diskaya, nagkaroon ka na kaagad ng Judgment. para ka lang kaagad na bias ka. Ay, hindi sila credible. Etong mga sila Hernandez credible. Bakit ganun? Yun yung pinupuna ni Marcoleta. Sinasabi lang niya simpleng-simple. Sandali lang, huwag ka muna magsalita. Huwag mo munang husgahan. Bakit hindi natin imbestigahan muna lahat ng witness? Tapos tingnan mo ang hirit ni Lacson nung napikon si Lacson. Ayaw tumanggap ng correction. Pareho sila ni Soto ang taas ng ego. Feeling ito kasi si Soto tsaka to si Lacson kaya nagkakasundo itong dalawang to. Kasi pareho silang mayabang. Para bagang sila na yung pinaka-veterano na kami, matagal na kaming senador. So kami na yung tama. Wala nang ibang tama dito. Oo, may tama talaga kayo. Gago! Tuloy. Hearing is suspended. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko. Yon. Are you trying to steal the show? No. Tingnan mo yung mga I'm ready. Alam mo, ang ganda ng mga hirit ni Marcoleta, pero yung hirit ni Lacson, condescending. Are you trying to steal the show? Bakit? Kaninong show ba yan? Sayo mo ba yan? What are you saying you're trying to steal the show? Bakit? Is that your show? That is the show of the Senate, the entire Senate. Show mo yan? Ano kala mo dyan? Itbulaga? Gago! Sabagay. Si Senate President nyo pala. Mr. Question, I am ang sinasabi ko, prevent the proceeding. Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Halatang hindi nakikinig sa correction eh. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bright? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Hindi nga eh. Hindi pa pwedeng ganun, sir. Hindi pa pwede. Kasi chairman ka eh. Ikaw yung chair. Bumaba ka bilang Blue Ribbon, maging member ka lang. Walang problema. Pero bilang chairman, higher responsibility yan eh. Ibig sabihin, mas mataas dapat ang pagiging objective mo dyan. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prediction? Ano mangyayari nito? So, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should not protective of the judge. Discayas? Why are you so protective? Hindi. Alam mo, wag mong baliktarin. Wag mong baliktarin. So yan mga kabayan, binabaligtad naman ni Lacson ang mga pangyayari. Protecting the Diskaya. Ikaw, bakit mo protektahan? No? Si Bryce. Yun na lang yung ayan, ipapasa mo naman yung
yung issue, di ba? Ipapasa mo kay Marcoleta. Hindi pwede yon. Ikaw po ang Blue Ribbon chair, no? So, sabi nga ni Sir Banat Bae, you must be more responsible. Kasi kung ano man, whether or not you are inside the Senate, ano man ang sasabihin mo, whether it is an opinion or not, paniniwalaan niya ng taong bayan. Alright? Anyway mga karibon natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.